Ang mga tanyag na relihiyon sa Pilipinas. Ang pinakauna, ang mas mataas ang populasyon ay ang Roman Catholic o tinatawag din nating Katoliko. Ang simbahang Romano Katoliko ay isang relihiyong Kristiyano na nagmula sa mga turo ni Jesucristo at ng mga apostol, lalo na ni San Pedro. Pinamumunuan ito ng Santo Papa at itinuturo ang kahalagahan ng pananampalataya, mga sakramento, mabuting asal at paglilingkod sa kapwa. Naniniwala ang mga Katoliko sa iisang Diyos, ang banal na Santatlo, at sinusunod ang mga aral ng Biblia at ng simbahan. Sakramento. Ito ang mga banal na ritual na nagbibigay ng biyaya ng Diyos. Pangunahing pagsamba ng mga Katoliko ay tinatawag nilang Santa Misa. Eucharistia. Ito ang tinapay at alak na tinuturing na katawan at dugo. Ang pangalawa ay ang Islam. Ito ay isang monoteistikong relihiyon na naniniwala sa iisang Diyos na tinatawag na Allah. Sinusunod nito ang mga aral ng Propeta Muhammad na nakasaad sa banal na aklat na Quran. Binibigyang diin ng Islam ang panalangin, pagkakawanggawa, pag-aayuno at pamumuhay ng may kapayapaan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Iglesia ni Cristo o INC ay isang relihiyong Kristiyano na nagsimula sa Pilipinas noong 1914 at itinatag ni Felix Y. Manalo. Naniniwala ang INC na ang Ama ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo ay anak ng Diyos at tagapagligtas. Malaga sa kanila ang pagsunod, pagkakaisa at regular na pagsamba. At kilala ang INC sa maayos na organisasyon at disiplina ng mga miyembro. Itinuturo nito ang paniniwala sa iisang Diyos, kahalagahan ng pagkakaisa sa loob ng simbahan at pagsunod sa Biblia. Kilala ang INC sa isang maayos na organisasyon at malaking kapilya sa iba't ibang bansa. Ang Seventh-day Adventist Church ay isang Kristiyanong simbahan na nakabatay sa Biblia. Bilang gabay ng pananampalataya, ipinagdiriwang nila ang pagsamba tuwing ikapitong araw o Sabado. Bilang araw ng pahinga, naniniwala sila kay Jesucristo bilang tagapagligtas at sa kanyang muling pagparito. Ang kanilang pananampalataya ay pinapangunahan ng 28 fundamental beliefs na naguhubog sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa kapwa. Ang Seventh-day Adventist Church ay bahagi ng mas malawak na pananampalatayang Kristiyano, ngunit may mga paniniwalang nagbibigay sa kanila ng natatanging pagkakakilanlan. Bukod sa paniniwala sa Biblia, pinibigyan diin nila ang kahalagahan ng personal na relasyon sa Diyos, hindi lamang sa pagsamba, kundi pati sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isa ring mahalagang aral ng simbahan ang malusog na pamumuhay. Hinihikayat ang mga miyembro na pangalagaan ang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain, pag-iwas sa bisyo at balanseng pamumuhay. Dahil ang katawan ay itinuturing nilang templo ng Diyos. Dahil dito, kilala ang Adventist Church sa pagtatatag ng mga ospital, health programs at medical mission sa iba't ibang bansa. Pinapahalagahan din ng simbahan ang edukasyon, kaya marami silang naitatag na paaralan at universidad sa buong mundo. Layunin nito ang hubugin na hindi lamang ang talino na mag-aaral, kundi pati ang kanilang karakter at pananampalataya. Bukod dito, aktibo rin ang Seventh-day Adventist Church sa pagtulong sa komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at crisis. Sa pamamagitan ng kanilang mga programang, ipinapakita nila ang pagmamahal ng Diyos sa gawa at hindi lamang sa salita. Ang Aglipay ay tumutukoy sa Iglesia Filipina Independente o IFI at sa mga tagasunod nito. Ang salitang ito ay nagmula sa pangalan ni Obispo Gregorio Aglipay, ang unang pinuno ng IFI.
Ang mga aglipayan ay mga Kristiyanong Pilipino na naniniwala sa malayang simbahan, pamamunong Pilipino at sa pagpapahalaga sa kalayaan, katarungan at nasyonalismo sa pananampalataya. Ang simbahang ito ay tinatag noong 1902 bilang tugon sa kolonyal na impluwensya ng mga dayuhan, lalo na mga Kastila sa simbahang Katolika sa Pilipinas. Bukod dito, binibigyang diin din nito ang katarungang panlipunan, karapatang pantao at pagkakapantay at aktibong pakikilahok sa mga isyong panlipunan. Members Church of God International o MCGI. Ang Members Church of God International ay isang relihiyong Kristiyano na itinatag ni Bro Eliseo o Eli Soriano sa Pilipinas. Layunin ng simbahan na ipalaganap ang tamang aral ng Biblia sa pamamagitan ng masinsin at bukas na talakayan. Kilala ang MCGI sa programang Ang Dating Daan, kung saan sinasagot ang mga tanong tungkol sa pananampalataya batay sa Biblia. Binibigyang diin ng MCGI ang mahigpit na pagsunod sa utos ng Diyos, pag-iwas sa bisyo at immoral na gawain at pamumuhay ng may disiplina at kabanalan. Mahalaga rin sa kanila ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa mahihirap at pagkakaisa ng mga miyembro sa loob ng simbahan. Ang Assemblies of God ay isang relihiyong Kristiyano na kabilang sa Pentecostal movement na nagsimula noong ika-20 siglo. Naniniwala ang kasimbahan sa kapangyarihan at aktibong pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya. Isa sa kanilang paniniwala ang baptism of the Holy Spirit na kadalasang ipinapakita sa pagsasalita ng iba't ibang wika o speaking in tongues. Ang kanilang pagsamba ay masigla at puno ng awitan at papuri sa Diyos. Binibigyang halaga rin nila ang personal na relasyon sa Diyos, ebanghelisasyon at aktibong paglilingkod sa komunidad upang maipakita ang pananampalataya sa gawa. United Methodist Church. Ang United Methodist Church ay isang Kristiyanong simbahan na nakabatay sa mga aral ni John Wesley na nagbibigay diin sa pananampalataya na sinasamahan ng mabubuting gawa. Naniniwala ang simbahan na ang pagmamahal sa Diyos ay dapat makita sa paglilingkod sa kapwa. Aktibo ang United Methodist Church sa mga programang panlipunan tulad ng edukasyon, pangkalusugan at pagtulong sa mga nangangailangan. Pinahahalagahan nila ang katarungang panlipunan, kapayapaan at pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. Sa kanilang pananampalataya, mahalaga ang pagiging mabuting Kristiyano, hindi lamang sa loob ng simbahan kundi pati na sa pang-araw-araw na buhay. Ang Jehovah's Witnesses o Saksi ni Jehovah ay isang denominasyong Kristiyano na nagmula sa isang maliit na grupo ng mga estudyante ng Biblia noong ika-19 na siglo sa Estados Unidos. Ang kanilang mga paniniwala ay nakatuon sa paggamit ng pangalang Jehovah bilang tunay na pangalan ng Diyos. Naniniwala sila na si Jehovah ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesus ay ang anak ng Diyos, ngunit hindi Diyos mismo. Mahalaga sa kanila ang aktibong pangangaral tulad ng pamimigay ng panitikan at pandurugtong ng pagbisita sa bahay-bahay para magbahagi ng kanilang mga turo. Hindi rin sila nag-oobserba ng mga pista gaya ng Pasko, Easter at Kaarawan dahil itinuturing nilang ito ang may paganong pinagmulan. Ang Bible Baptist Church ay isang relihiyong Kristiyano na naniniwala na ang Biblia ang tanging gabay at batayan ng pananampalataya at pamumuhay. Binibigyang diin ng simbahan ang personal na pagtanggap kay Jesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang makamtan ang kaligtasan. Mahalaga sa kanila ang pangangaral ng salita ng Diyos, regular na pag-aaral ng Biblia at disiplinadong pamumuhay Kristiyano. Hinihikayat din ang mga miyembro na ipamuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting asal, pag-iwas sa kasalanan at